Hello, magandang umaga sa inyong lahat, no. So habol lang ito na shoutout. Pa-shoutout daw sa partner niya na si Sir Edwin Pugado. Sabi ni Ma'am Kathy Teves. Araw-araw nanonood ng content ko daw. Oy, salamat Sir Edwin Pugado. Tama ba yung pagkaka-mention ko? Edwin Pugado. Sinabi ko ba Erwin o Edwin? Whatever, no. Shout out Sir Edwin Pugado. Araw-araw daw nanonood ng content ko. Birthday niya August 25. Sakto ngayon, ano. Happy birthday. Kahit nag-staycation kami dito sa Cebu for his birthday, nanonood pa din kami. Oy, salamat po, salamat. Nasa Cebu daw sila, Ma'am Cathy Tebes. Happy birthday, Sir Edwin Pugado. Maraming salamat po sa panonood. Tapos, sino pa ba? Si Sir Carl Villa. Shoutout po, Sir Carl Villa. So, magandang umaga, no, sa inyong lahat. Happy birthday po uli, Sir Edwin Pugado. Tapos ito pa, may pahabol. May pahabol, no. Pa-shoutout daw si Sir Glenn Sherwin Marvida from Edmonton, Alberta. Canada to siguro. Tama ba ako? Okay, salamat sa inyo. So proceed tayo. Ito yung pag-uusapan natin. Merong sagutan na naman sila Sir Josh Mojica tsaka si Sir MG. No? Hindi ko kasi ito yung issue do sa last content niya, no. Hindi ko kasi alam eh. Ang dami nag-forward sa akin ito. Sorry po, wala akong knowledge dito, pero panonoorin ko, no. Baka sa susunod na araw meron akong masabi tungkol dito. Pero for now, hindi ko kasi to eh. Sabi ganun ba, Josh Mojica? Ang dami mo sinabi ah. Isa lang naman ang tanong doon, nagbayad na ba yan sa mga influencers? Gusto mo ba makipaglaro sa akin sa social media? Okay ako makipaglaro sa iyo sa social media, Josh. hindi ako magkakaso sa iyo. Pero ipangako mo muna na hindi ka magkakaso sa akin. Una na ako maglalabas ha. Josh, alam mo bang alam ko bakit ka iniwan ng ex mo? Magulat ka na lang mamaya. Nagpa-interview na pala sa akin yon. Mamaya niyan, mag-message ka na naman sa akin, ha? Bata ka pa, mag-isip ka. Nako. Tapos ito naman, ngayon pa lang sinasabi ko sa mga naging kaibigan ko or kaibigan ko, wala nang makakasalo kay Josh Mojica. May oras ka pa bata, I know you. Be careful, mayaman pala ha. Haha, bakit R ang bahay mo? R lang ang bahay. What do you mean R? Rented? Bakit R lang bahay mo? Oops! Pag naglabas ako ng resibo, malalaman mo kung bakit hindi ko na kailangan malaman ang stakeholder para yumaman. Bata ka pa nga, no experience. Well, sa akin, no, mukhang strawman itong kay Sir MG no. Nagiging fair ako ha. Mukhang strawman to kay Sir MG. Anyway, no, titingnan ko pa rin kung yung content. Alamin ko muna ha bago ako mag-comment dito. Pero dito kasi parang tingin ko strawman argument ito. Iba yung inopen ni Sir Josh Mojica, iba ang i-open ni Sir MG. Well, tingnan natin yung mga susunod na mangyayari sa mga susunod na araw. Now, ang i-content ko ngayong umaga naman, itong si Sir Doc Ron. Dito sa mga niya, banat niya. Unahin natin to. Iba na daw mga teachers ngayon. Play nga natin.
Kasi nga napuno ko yung katamaran ng maraming teachers ngayon, eto yung sagot ng iba. Noon yun! Iba ngayon at iba rin ang ugali ng mga bata ngayon. E dinideklara ng Malacanang, alam nga papasok kami. Oh, nung dinideklara ng Malacanang na magkano lang sweldo nyo, ba't nagwelga kayo? Ba't ngayon, porque dineklara ng Malacanang at pabor sa inyo, okay kayo? Hindi kayo papasok kasi okay sa inyo eh. Walang makeup classes. Dineklara ng Malacanang eh. Pero pag mababa ang sweldo, dineklarado ng Malacanang, mababa ang sweldo nila. Hindi pwede, dapat 50 kayo sahod namin. 50 kayo sahod na. Wala rin sa, sa punto to si Sir Doc Ron. Natural, kapag pabor talaga sa'yo isang bagay, hindi mo rereklamuhan yon. Alam nga naman lahat ng bagay na ireklamo mo. 'Di ba? Pabor sa kanila 'yun, hindi talaga hindi naman masama 'yun. Masama ba 'yun na pumabor? Hindi kasi ang logic niya kasi dineklara daw ng Malacanang kaya hindi papasok. Pero yung sahod daw hindi naman daw inaangalan. Pero yun eh. Automatic naman yun. Wala akong nakikitang mali doon. 'Di ba? Kayo, mga kababayan ko, pakinggan yung sinabi ni Sir Doc Ron. No? Naiintindihan ko si Sir Doc Ron, pero kung pabor talaga sa'yo, hindi mo naman lalabanan yun. At hindi naman kasalanan yun sa ganun. Para ng maraming teachers ngayon, eto yung sagot ng iba. Noon yun! Iba ngayon at iba rin ang ugali ng mga bata ngayon. E dinideklara ng Malacanang, alam nga papasok kami. Oh, nung dinideklara ng Malacanang na magkano lang sweldo nyo, ba't nagwelga kayo? Nagdedeklara ba ang Malacanang kung magkano ang sweldo? Ngayon, porque dineklara ng Malacanang at pabor sa inyo, okay kayo? Hindi kayo papasok kasi okay sa inyo eh. Walang makeup classes. Wala Dineklara akong nakikitang mali doon. May mali ba doon? Siyempre, magrereklamo ka sa mga bagay na ayaw mo. Or hindi makatarungan. ng Malacanang eh. Pero pag mababa ang sweldo, deklarado ng Malacanang, mababa ang sweldo nila. Hindi pwede, dapat 50 kayo sahod namin. Kailan magde-declare ang Malacanang ng sweldo? 50 kayo sahod namin. Isa kaming guro, marangal na trabaho to. Kailangan sambahin nyo kami. Kami ang pundasyon ng bayan. Putang ina. Diba? Maglarason pa kayo eh. Totoo namang tamad ng maraming teachers ngayon eh. Hindi pambansang awit nga, hindi kabisado ng bata eh. Kasi puro kayo TikTok, puro kayo pa project ng mga appliances sa school. Oo, marahil hindi lahat sa inyo, pero marami sa inyo ganyan ang galawan. Sasabihin nyo pa, hindi, iba ng bata ngayon, iba na rin kayo ngayon. Kupal na kayo ngayon eh. Hindi naman ako makatutol ng 100% sa kanya, no. Pero yung choice of words niya lang, parang hindi siya pinag-isipan. Yung sinasabi niyang may tamad ang teacher, meron naman talaga. Kaya lang, wala kang data para sabihin na marami yon or konti. Pwede mong sabihin, may mga teacher naman talagang tamad eh. Pero yung sasabihin mo na, Abang sweldo nila, hindi pwede, dapat 50. Isa kaming guro. Ayan, putang ina. Diba? Maglarason pa kayo eh. Totoo namang tamad ng maraming teachers ngayon eh. yan o yung tamad ang maraming teacher. May data ka bang pinanghahawakan para sabihin mong maraming teacher? Diba? Minsan kasi yung choice of words din. Hindi ko naman siya matutulan ng 100%. Kasi meron naman talagang tamad na teacher. Kahit ako naranasan ko yan. Meron naman talaga. Kaya lang, sasabihin mong marami, ano yung data na hawak mo? Kaya nga dapat, ingat din sa pagpili ng words eh. Pwede mo siguro sabihin, may mga teacher naman talagang tamad. At meron naman talagang tamad, di ba? O next issue. Gusto mo lang mag-trending. Bakit? Anin ko ba kung magte-trending ako? Anin ko. Kung kayo lang, kung sisikat lang naman ako sa inyong mga baduy, wag na uy. Kung tunay na doktor ka, wala kang manners. Really? Think before you talk. Okay, Jejemon motherfucker. Jejemon much, motherfucker. Di ka nga mag-volunteer sa doktor sa baryo. Why the fuck would I do that? Anong kinalaman nun? Hindi naman siya doctor of medicine. Sablay din yung nag-comment eh. To. Accept
accept reality as permanent worker, rain or shine sa sahod. Not like you, no work, no pay. Ano sabihin nyo dito? Malaki pa, no? Accept reality as permanent worker, rain or shine sa sahod. Not like you, no work, no pay. Hindi daw gaya natin, no work, no pay. Sila daw mga guro, mga nagtatrabaho sa gobyerno, kaya umulan, kaya umaraw, bayad sila. Yun ang pinagmamalaki nila. At ang lakas nila magwelga, hingi ng 50,000 na sahod. Nagtitiktok-tiktok lang naman yung mga bata-bata sa kanila. Wala namang ginagawa. In fact, ayaw nga nila magtrabaho, marami sa kanila. Sisisihin pa nila yung ad. Yan na naman yung kanyang marami sa kanila. Kaya hindi ka rin naiintindihan nung tinitira mo din eh. Mamaya pag hinanapan ka ng data niyan, wala kang maipakita. Ikaw yung talo. 'Di ba? Marami namang safe na words na pwedeng sabihin eh, na maipaparating mo yung punto mo. Admin daw nila ang problema, hindi daw sila. Yeah, maaaring totoo yun. Maaaring totoo yung admin nyo talaga ang pinakamalaking problema. But then again, parte kayo ng grupo na yan eh. Parte kayo ng DepEd, di ba? Hindi pwedeng isisi nyo lang sa taas. Kasi pag may gusto kayo, kayang-kaya nyo magreklamo, kaya nyo magwelga. Isa nga kayo sa pinakamalaking reklamador sa bansang to eh. Pag di kayo masaya sa sweldo nyo, welga agad kayo eh. Pero pinaglaban nyo ba ever since, mga estudyante ninyo? No offense nga naman sa mga teacher. No offense, no? Kaibigan ko si Airblog teacher din eh. May mga kaklase akong teacher. Hindi ko rin maintindihan, no? Nung time na nagwo-work ako sa retail, ang sweldo ko ay 25,000 a month. No? Eh yung mga teacher nung time na yon, nasa 30 na yata or higit pa. Nagtataka ako, no? Ako na 25,000 a month, nabubuhay naman ako na maayos. Nakakabili naman ako ng mga bagay na gusto ko. Maluho ako sa laruan nun eh. Pero nabibili ko yung gusto ko. Hindi ko na maintindihan bakit yung mga teacher na kakilala ko palagi lubog sa utang. Tapos, ang day off pa nila, ang rest day pa nila, 2 araw pa. Sabado at Linggo. Nagigits ko, siguro maraming binubuhay. Pero hindi na, lahat naman ng teacher, hindi naman ganun. Yung kabarkada ko, single naman eh. Yung parents naman niya, pensyonado naman. Pero laging lubog sa utang. Yung teacher ko din na isang kakilala, no? Hindi ko sinasabing kapitbahay ko. Ganun din. Nangungutang din, no? Parang laging kapos. Hindi ko rin talaga maintindihan. Or nagkataon lang yun sa mga kakilala kong teacher. Nagwewelga kami para sa mga estudyante kasi hindi na sila nakakapasok. Ayusin nyo naman dyan sa weather forecast. Ayusin nyo naman sa pagpapasok ng mga DepEd, sa pagpapasok ng mga bata. Nagawa nyo ba yon? Nagkaroon ba kayo ng usapin para sa mga estudyante? Never, di ba? Most of the time, if not all the time, sa sweldo nyo kayo nakatutok. Kami ang pillar ng community. Kung walang guro, walang doktor, walang ibang profesyon, yeah, right. Yeah, right. Meron pa rin. Maling-mali. Flawed mentality. Yung mga nagsasalta ng ganun. Diba? Para sabihin niya, pinagmamalaki nyo pa, rain or shine, may sweldo kami. Unlike you. Parang, wow, proud ka pa ha. Tantado. Lul. Gusto man namin magturo kahit bumabagyo kung nag-declare na walang pasok, di po kami pwedeng sumuway dahil kapag may nangyari sa mga bata dahil pinapasok namin ay kami naman ang magsisisi. Hindi na talaga namin alam saan kami lulugar sa mga tulad yung hindi makaintindi. Alam mo, kung saan ka dumugar ka sa sarili mong page. Huwag kang epal dito. Guru ka, di ba? Kailangan pa ba talaga atang turuan? Tantado. Tapos sabi niya, dami mong dada. Ikaw itong maraming dada, page mo to. Well, sabi, try mo kayang lumugar sa mga tulad namin, guru. Ba't kailangan ko lumugar? Ang sakit ni Doc Ron, pagka hindi niya nasasagot, dinadaan niya sa mga ganyan. 'Di ba? Yung iiwasan niya, magke-create siya strawman argument, no? Magke-create siya ng isang argument na kung saan siya mananalo. No? Wala ganun talaga minsan pagka ang style meron pa ba? Anyway, yun na yung latest .
Kayo, anong tingin nyo dito kay Sir Doc Ron? Paki-comment na lang po sa baba. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.